Hello traders, and sa video na to ang pag-uusapan natin is ang iba't ibang static confluence tools na pwede nating gamitin para mapataas ang accuracy ng ating trades. As a trader, it's very important that you know what other traders are doing, no? Paano nila tignan yung chart at paano nila i-perceive yung information na nakikita nila sa market, paano sila mag-react. So, it's very crucial for your own trading. So, as a trader, dapat aware ka sa mga trading patterns nung iba at yung common trading conceptions nila, no? So, you can use that to your own advantage. So for example, round numbers. So price levels that end with 0.00 for example or just ends with 0, no? It depends. Kasi halimbawa, ikaw ay nagtitrade ng crypto, no? Yung mga price is for example $100. So that's a round number. So those numbers, no, na round numbers are commonly discussed among traders, whether it is in forums, group chat. Okay? So for example, Bitcoin, no? So pinag-uusapan nila halimbawa, ano bang mangyayari sa Bitcoin? So yung Bitcoin ba ay babalik sa 80,000? So pagbalik sa 80,000, ano mangyari? Magba-bounce ba siya, no? Magba-bounce ba siya? Or magba-bounce or patuloy siyang aakyat. So pinag-uusapan ng karamihang traders yung mga round numbers na yan. And even yung media, 'di ba? Nakikita natin sa news, halimbawa pinag-uusapan nila yung mga index tulad ng S&P 500, okay? So, yung S&P 500 ba, anong mangyari pag na-reach yung level na 5,000? So, bababa ba siya? Patuloy ba siyang bababa? Or magbabounce, no? At tataas. Okay? So, very important na malaman natin yung concept netong round numbers na to, no? At pag alam natin na tinitignan ng ibang tao yung mga round numbers na yan, we can use that to our own advantage, 'di ba? So, for example, ako, no, what is the dito na lang maintindihan natin ano yung psychology na itong round numbers. Meron akong isang trade sa Solana. Ang price ng Solana nun is about 130, I think. So, ang price ng Solana ay 130, no? At gusto kong mag-enter ng long position, okay? Because I know that Solana is not done yet, no? Ito is mga ilang months na nakalipas, okay? Ilang months na ba? 1 month or 2 months? So, alam ko na tataas pa yung Solana because in my opinion, kapag bumaba pa siya sa level na yan, then tapos na ang crypto. Dahil karamihan ng volume ng on-chain trading sa crypto is nasa Solana dahil maraming meme coins dyan. Okay? So, alam ko na tataas pa siya. Pero ayaw kong mag-enter ng trade around that level. Nasa 135, 136, ganyan. So, gusto ko bumaba pa siya ng onte. Kasi kadalasan nangyayari is yung price is bumababa, no? Ng sobrang baba, nagkakaroon ng malaking lower wick, then saka siya nagsisimulang tumaas. Okay? So, kung ang price is around dito, 135, 136, saan ako posibleng mag-enter ng trade? Nag-enter ako ng trade sa 120. So, that is a round number. 'Di ba? Of course, meron din ako napitang level, no? Support level dyan. Hindi man eksakto sa 120, pero within an area siya, no? So, within an area. Okay? So, saan ko pa ba ilalagay yung trade ko? 'Di ba? 121, 120. Siyempre, dyan na sa round number na 120. Okay? And I think umabot ng isang araw, 2 araw na fill yung order ko at simula nga nun is tumaas yung price, no? I think kumita ako dyan ng mga nasa $200, okay? So, hindi man ganun kalaki pero pandagdag din, no? Extra income din. So, that's the idea sa round numbers. Isa pa, no, na tingin ko kung bakit gumagana yung mga round numbers na yan, mamaya pag-uusapan natin kung paano natin siya iti-take advantage talaga, no? Pero eto lang yung psychology lang gusto kong pag-usapan natin. So yung mga beginners, syempre pag ikaw ay nag-limit order, okay?
ibig sabihin ita-type mo kung anong price gusto mong pumasok, 'di ba? 'Pag market order, ibig sabihin niyan, okay, so halimbawa papasok ka, ang trade mo is $100, kung ano yung price nung asset sa market right now, yun na yung papasok na trade mo, no? So dun ka papasok agad-agad. Yung limit order, isusulat mo kung ano yung gusto mong level or price na mag-enter ng trade. So, ano ba yung ilalagay mo lalo na kapag beginner ka? Siyempre ilalagay mo dyan is round number. Okay? Psychologically lang, kung ang price ng Euro USD ay ganyan, no? 1.019, tapos gusto mo mag-short, saan mo ilalagay yung short order mo? Siguro nasa 20, ganyan, no? Or 1.030, kung saan malapit yung support resistance level. Alright? So, kung itatype mo siya, di ba, ang weird naman kung itatype mo is may butal, no? So, titignan mo yung area ng resistance or support, okay? Kung ito ay nasa 1.0 to 1.031, tapos ito 1.027. Okay, kung yan yung area ng resistance at gusto mong mag-short, syempre ilalagay mo sa limit order, okay, 1.030 na lang. Alright? So, that's one idea, no? So, may kita natin mamaya, may kita tayong data na galing sa broker, no? So, ang tinatawag natin, tawag natin dyan sa round numbers na yan, bakit ba importante, bakit ba natin pinag-uusapan yan, is merong nangyayaring order clustering effect. Okay? So, dun sa mga round numbers na yon, nagtutumpok-tumpok yung mga orders. Ibig sabihin, halimbawa, kung nasa support level yung round number na yon, edi magkakaroon ng malaking demand. Okay? So, depende. May kita natin mamaya, no? Halimbawa, ito sa nakikita natin sa chart, yan yung clustering ng sell orders, no? So, yung kulay pula, ibig sabihin maraming orders dyan. So, the darker it is, mas maraming naka-cluster dyan na orders. And may kita natin at first glance na nasa mga round numbers yung maraming orders, no? Diyan naka-cluster. Ganon din sa mga buy orders, no? So, sa mga round numbers din naka-cluster yung mga orders. Okay? Pero lalo na sa sell orders, no, mas nakalinya talaga yung narrow yung orders nila na, around doon sa round numbers. Okay? So, eto na, paano natin iti-take advantage? For example, we know na yung mga stop loss orders napalagay past round numbers. Okay? So, stop loss orders for traders who are in a long position are clustered below a round number. Yung stop loss naman ng mga short traders, no, naka-cluster above a round number, and it makes sense, no? Kung ito ay resistance, at ito naman ay support, okay? Kung ikaw ay isang short trader, so dito sa resistance level, for example, ilalagay mo stop loss mo just above the resistance level. So kung yan ay whole number or round number, sabi natin 0.50, okay, tapos ito 1.030. So kung ikaw ay short trader, naka-short position ka, ilalagay mo yung stop loss mo dyan, diba? Stop loss mo. Kung ikaw naman ay buyer, no, ikaw ay naka-long position, nalagay mo dyan stop loss mo just below the support level. Okay, so long position clustered below a round number. Ayan, below a round number. Stop loss orders of short trades, no? Ito, pag nasa resistance ka, above a round number. Ito ka above. So, anong effect niyan sa price? Alright, kapag ang price, nakita natin tumataas, so bear with me guys, no? Importante to, pakinggan nyo mabuti. Kung ang price ay tumataas, nangyari,
Okay? Kung ang price ay tumataas, okay, nakita natin, at na-hit niya itong resistance level at lumagpas siya dyan sa round number na yan, ibig sabihin may hit yung stop loss ng mga short traders. Anong effect nun? The price will go further. Okay? So yan ang effect ng stop loss orders, no? It will intensify the movement in the market. Kung yung movement ay pataas, i-intensify niyan, lalo pang tataas yung price. So bakit ganyan? Siyempre kung ikaw ay naka-short position, to exit your trade, kailangan mong bumili. So from seller, magiging buyer ka para ma-exit mo yung trade mo. And kapag na-hit yung stop loss mo, siyempre i-exit ka ng trade. It means magiging buyer ka, no? So ibig sabihin, may mga cluster ng buy order dyan. Okay? Cluster of buy order from the stop loss of the short traders. I hope you get it, no? Kung hindi mo na gets, i-pause mo muna, pag-isipan mo mabuti. And once na ma-realize mo yan, it will make sense na oo nga, no? So, kung yan ay, kung matrigger yung naka-cluster dyan na buy order, yung price ay lalo pang tataas. 'Di ba? Ganon din ang idea dito pagdating sa support. Halimbawa lang support, no? So, kapag yung price ay bumababa, okay? Pag yung price ay bumababa, halimbawa dito, at lumagpas siya dito sa round number na to, past round numbers, okay? Magpas siya at na-hit niya itong stop loss. Siyempre kung ikaw ay naka-long position, ibig sabihin ikaw ay buyer, 'di ba? Para makapag-exit ka ng trade, kailangan mong i-sell yung position mo. So magiging seller ka. From buyer to exit your position, magiging seller ka. So maraming sell order ang naka-cluster dyan sa stop loss ng mga naka-long position. Okay? Sell order. So kung ang price ay pababa na nga at na-hit pa, na-trigger pa tong stop loss na to, kung saan maraming sell order, syempre yung price ay lalo pang bababa. Alright? So yun yung idea, no? Ngayon naman, yung take profit orders. Karamihan ng take profit orders are ahead round numbers. Ibig sabihin, bago pa ma-hit o bago pa mapunta dun sa mga round numbers, dun nila nilalagay yung take profit nila. And it makes sense psychologically rin, no? Kasi iniisip mo na baka hindi na umabot dun sa level. Halimbawa, resistance, support, kung ikaw nag-buy dito, saan ka magte-take profit? Just below the resistance level. Kasi nga, iniisip mo, baka hindi na umabot dito eh. So pagdating pa lang dyan, magte-take profit ka na, 'di ba? So take profit orders of buy trades are usually clustered below a round number. So kung round number etong resistance level, no, halimbawa ulit, diyan mo ilalagay below a round number. Kung ikaw naman ay short trader, okay, ilalagay mo yung take profit mo above, okay, above a round number. So bago pa ma-hit yung support level. So this is just for example, 'di ba? Okay, so ano naman ang magiging effect nito? Ang magiging effect nito sa price ng market is it will have a pullback effect or even reversal. So halimbawa, ikaw ay naka-long position dito, tingin mo yung price ay tataas. So kapag yung price tumaas, tapos umabot dito sa take profit ng mga buyers, ano mangyayari? 'Di ba sabi ko kanina, kung ikaw ay buyer, para makapag-exit ka ng trade, you will need to sell your trades. I mean, sell your position, 'di ba? So from buyer, magiging seller ka. And ano mangyayari kapag maraming seller? Yung price ay babagsak, 'di ba? So kung yan yung take profit ng karamihan, so if it's large enough, then the price will pull back or even continue reversing. Okay? Ngayon naman, kung ikaw ay short trader, naka-short ka dito, okay, naka-short ka dito, tapos yung price ay bumaba,
no? Saan mo ilalagay yung take profit mo? Just above the support level. Okay? So again, round number pinag-uusapan natin ha. Nakalagay daw ahead of the round numbers. So pag na-trigger itong take profit mo, so from a seller, you will become a buyer, 'di ba? So maraming buy orders dyan ng take profit. So if it's large enough, no, then the price will pull back or even continue reversing, no? It goes back up. So yun yung idea ng mga round numbers. So especially kapag kinonsider mo yung take profit orders and stop loss orders. Ngayon, ang tanong, paano kung ikaw ay binary option trader, no? Siyempre, wala ka namang pake sa take profit and stop loss, 'di ba? Mali. Dapat iniintindi mo rin 'yan. Kasi yung tine-trade mo is same din naman sa tine-trade nung halimbawa kung nagte-trade ka ng Bitcoin sa binary options, yung chart na nakikita mo, yun din naman yung tine-trade nung ibang trader sa halimbawa Binance for example, 'di ba? Eh kung yung take profit nila ay nandito, no? At alam mo yun, then kapag na-hit ng price etong level na to, pwede ka dyan mag-enter ng up trade. Okay? Kasi tingin mo yung price ay tataas magre-reverse, magkakaroon ng pullback, 'di ba? So, dapat alam mo rin etong mga concepts na to. So, speaking of binary options, if you want to try it out at wala ka pang account, then pwede ka makapag-open ng demo account sa Cotex so you can practice, no? So, merong link dyan sa description, pwede mong i-click yun para mapunta ka sa legit na website ng Cotex. And after mo mag-practice and when you're ready to deposit, pwede mong gamitin yung code na Chart Enjoyer para makakuha ka ng 50% bonus sa deposit mo. So another static confluence na pag-usapan natin for this video is yung channels, no? And napaka-powerful ng channels kapag naintindihan mo kung paano siya ginagamit. And nagkaroon tayo ng brief introduction sa channels nung sa video natin sa Trendlines. Kung di nyo pa napanood yun, lalagay ko somewhere in the screen. Watch that, no? Pero para mabuo tayo ng channel, kailangan natin muna i-drawing yung trend line. So, for this example, we can draw the trend line by connecting the lower highs. Okay? So, pipiliin lang natin kung saan pinakamaraming nag-touch, no? Yung mga wicks. So, hindi na natin inangat dito kasi hindi natatamaan yung ibang highs, no? So, ibababa lang natin dito and as you can see, meron tayo ng 1 touch, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, I think yan yung pinakamagandang position ng ating trend line. Okay? Ngayon naman, para makabuo tayo ng channel, kailangan meron din tayong lower level. So, i-copy lang natin to by hitting Control C, then Control V, no? And directly sa baba, lalagay natin yung parallel na trend line. So, parallel, ibig sabihin, pag nag-drawing tayo dito ng perpendicular line, dapat dito sa baba, perpendicular din siya, no? Ibig sabihin is merong 90-degree angle. So, kung tawagin sa Tagalog is squala, no? May 90-degree angle, dito rin meron ding 90-degree, no? So, yun yung parallel channel. Okay? And meron tayong iba't ibang klase ng channel actually. And pag-uusapan din natin yan. Pero, tignan muna natin no, gaano pa-powerful etong channel na to. Okay? So, bago pala yon is, meron tayong mas madaling paraan para makapag-drawing ng channel dito sa TradingView. So, may kita natin below the channel, pindutin lang natin tong parallel channels. So, katulad lang ng ginawa natin kanina, i-connect natin yung lower highs and then, drag lang natin pababa. Okay? So, eto kahit anong gawin natin is parallel talaga siya, hindi siya nagbabago. And meron din tayong makikitang middle line. So, that's the exact, no, middle of our upper trend line and lower trend line. So, meron din ng significance.
So ngayon, may kita natin since this is a downtrend, syempre maghanap tayo ng opportunity for short trade. So ayaw natin labanan yung trend, 'di ba? And saan tayo mas magandang mag-short trade doon sa upper trend line natin. Okay, so ngayon anong significance nung lower trend line, no? Bakit bumuo pa tayo ng channel? Pwede naman siguro na trend line na lang tapos doon na tayo mag-enter ng short trade, 'di ba? So pag nakakita tayo doon ng candlestick pattern or other confluence, enter na tayo doon sa trend line ng short trade. Bakit kailangan pa natin tong channel na to? So nakikita natin, no, yung middle line ng ating channel, oftentimes diyan nagpo-pullback yung price. Ibig sabihin, diyan tayo pwede magkaroon ng second chance para sundan yung trend. Okay? So, kapag yung trend ay pababa, okay, syempre ayaw mo mag-enter ng trade kapag yung price ay bumaba na masyado. So, hihintayin mo na mag-pullback yung price pataas. Katulad nito, no? Nag-pullback yung price sa middle line and saka continue pababa ulit. Okay? So, that's the idea of the middle line. And may kita natin nagkakaroon din ng movement dito sa middle line. Halimbawa, dito, 1, 2, 3, 4. Since this is a daily chart, ibig sabihin, 4 na araw na hindi nakaangat yung price sa middle line. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitrade sa lower time frame, pag tinignan mo yan, no, etong 4 na araw na to, marami kang opportunity na makikita dyan, di ba? So, kaya maganda rin na meron tayong channel. Okay? So, again, pag sa lower time frame, meron tayong channel, saan tayo pwede makakuha ng chance para mag-enter at sabayan yung trend doon sa middle line, possibly. Okay? And ano naman significance ng lower trend line natin? Kung tayo ay nag-enter somewhere sa middle line, or somewhere sa middle line, or somewhere, syempre mas maganda kung nakapag-enter ka ng short position sa upper trend line, 'di ba? Saan ka dyan ngayon mag-exit ng trade? Syempre possible dito sa lower trend line. Okay? Kasi pagdating sa lower trend line, nakita natin nagkakaroon din ng rejection at dyan na nagsisimulang umakyat yung price. So, dyan maganda mag-exit ng trade or mag-take profit. Okay? Ito naman example ng upward naman na channel, no? So, may kita natin upward yung trend and magkakaroon tayo ng opportunity to enter the trade. For example, so may one touch dito, second touch, and right here, pwede tayo makapag-enter ng trade. So, nakita natin nagkaroon ng rejection here. Okay, so that's our signal to enter long position or up trade. Then may kita natin yung price ay nagsimula ng tumaas simula doon. So may kita natin na meron tayong resistance level na nire-respect din ng price, which is yung upper trend line ng ating channel. Alright? So pagdating doon sa upper trend line, nagkakaroon ng rejection, tas yung price ay nagsisimulang bumaba. So kung ikaw ay nag-enter dito sa baba, then pinakamagandang makapag-exit or mag-take profit is dito sa taas ng ating channel. Kasi simula dyan is bababa na naman yung price. Ngayon, may tinatawag din tayo na flat na ating channel, no? So, as you can see, literal na support and resistance lang siya, no? And eto is in a sideways trend. Okay? So, yung price natin is moving within a range only. And dito maganda mag-enter ng trade, whether it is in the upper trend line, I mean in the resistance level or support level. So kapag sideways trend and gumagamit tayong channel, dito tayo pwede makapag-enter ng multiple trades, no? Marami tayong opportunities. So for example, yung price ay na-reach yung support level, nagkaroon ng rejection, yung price ay tumaas, tapos dito sa resistance level, meron tayong opportunity to enter short trade. Okay? So pag nag-enter tayo dyan short trade, sabayan pa ng mga nagtitake profit.
So talaga yung price is bababa, magkakaroon ng selling pressure. And then once again from there, no, nagkaroon na naman ng malakas na demand. Pag nag-enter ka dito ng long position, then you will make some profit, no? So you can see yung price ay nag-continue pataas. And again, rejection na naman, yung price ay bumaba. So it's moving within this range, no? Etong upper level na to at lower level, no? So yung channel pala is hindi lang nagagamit sa trend, whether it's uptrend or downtrend. So nagagamit din pala siya sa sideways trend. So ang last natin na pag-uusapan about static confluence is yung daily highs and lows, okay? For example, punta tayo sa daily time frame. So ibig sabihin nito is one candle equals to one day. And para makita natin yung daily highs and lows, yan. So lagyan lang natin ng line yung previous day na high at previous day na low. Ngayon, pag-open nung next period, which is the next day, yan yung level na pwede nating tignan. So, kapag yung price na-reach yung level na yan, pwede na kapag nakapita tayo ng rejection, ibig sabihin yung price ay nire-respect yung previous high. Diba? So, pwede tayong makapag-enter doon ng short trade. Depende sa nakita nating confluence, diba? So, pwede rin na magkaroon ng breakout. Again, depende sa makikita natin na confluence around this level. Pero importante is na establish natin etong level na to at alam natin na ito yung babantayan natin, no? Para pag nakita natin yung price na abot etong level na to, saka tayo magde-decide. So, pwede tayo mag-add ng alert dito, no? Add alert. Okay? So, notification, ikaw bahala. Kung gusto mo, bag-send sa'yo ng email si TradingView, pwede rin. So, ikaw bahala kung ano yung gusto mong klaseng alert. Ngayon, pag nakikita mo na yung price is nandito, saka ka magde-decide. May candlestick pattern ba na nagsasuggest na yung price ay magre-reverse? So, ibig sabihin, nire-respect niya itong level na to. Okay, so, nakikita nyo yung importance at yung purpose ng paggamit ng daily high and lows. Okay? And pwede rin naman gumamit ka ng isang indicator tulad ng Donchan channel. Ito naman is pinapakita niya yung highs and lows ng certain period. For example, 20 period which is default ng Donchan channel. Okay? So add natin yung Donchan channel. Ibig sabihin nito, etong line na to, yan yung pinakamataas na price na naabot ng market sa loob ng 20 period. In this case, yung 20 period is equal to 20 days dahil nasa daily time frame tayo. Pag nasa 1 hour time frame tayo, yung 20 period is equal to 20 hours. Yung pag nasa 1 minute time frame tayo, yung 20 period is equal to 20 minutes. Ibig sabihin, itong nakikita natin ngayon na Donchan channel na to, yan yung pinakamataas na price na naabot ng market within 20 minutes. Pag binago mo to, ginawa mong 30, ibig sabihin, yung nakikita mo dyan na level ng Donchan channel, yan yung pinakamataas na price na naabot ng market within 30 minutes dahil nasa 1 minute time frame ka at 30 period yung ginagamit mo. So, alam po na naintindihan mo na yun, no? Ngayon naman, kung ikaw ay nasa 1 hour time frame, pero ang gusto mo talaga makita is yung highs and lows nung previous day, no? So medyo mahirap yun dito dahil period nga yung pinapakita niya. Kung nasa 1 hour time frame ka, so pwede mong gawin, palitan mo ng 24, diba? Ibig sabihin, within the last 24 hours, ipapakita ng Donchan channel yung high and low na naabot ng market. So pwede yan. Pwede mo rin naman gamitin itong isa pang indicator na tinatawag na daily high. Okay, so this one right here, this is a custom indicator by Above Sphere, no? So, favorite mo na lang yan, then click mo. And makita natin clearly yung previous high and low, no? Yung daily high and low. Okay?
So pag lumipat tayo sa daily time frame, i-connect niya lang yung highs and lows ng bawat candle since sa daily time frame nga, isang candle equals to 1 day. Okay? So maganda sa indicator na to kahit bumaba ka ng 1 minute time frame, kita mo pa rin eto pala yung high ng previous day. So ngayon, possible, abangan ko na yung price ma-reach etong level na to. Pag nagkaroon dyan ng rejection, baka pwede ako mag-short trade. Or, kapag nakita ko na yung price ay umangat, nag-retest, tapos umangat ulit, na-break eto structure na to, pwede mag-breakout. Alright? Ang importante is nakita ko etong mga level na to. Okay, so that's the purpose of these daily highs and lows, no? So that's an additional consequence.